Dahil yun makapangyarihan. Yung bata, vulnerable. Ginamit na ng mga sindikato. Ang importante, kailangan po makita natin na yung bata, irrespective of the age, meron na siyang discernment. Yun po yung batayan. Walang pong sabihin, naniniwala tayo sa rehabilitation. Pero bago tayo makarating sa rehabilitation, magbayad ka muna ng kasalanan mo. Hindi naman po pwedeng hindi ka magbayad ng kasalanan. O para doon sa mga tauhan nitong si Martin Romualdez, ibigay nyo na yung mga gamot niya sa high blood. Kasi panigurado, tataas ang high blood niya dito sa balita na to. At dito rin sa video na to, pag-uusapan ho natin ang mga bana nitong sila Sir Tio Moreno dito kay Martin Romualdez. At itong si Senator Robin Padilla, nakipagtagisan ho dito kay Kiko Pangilinan, kaugnay ho dyan sa juvenile justice law. Kung dapat na bang ika nga panagutin yung mga batang nagkasala na may mali siya. Yan ang pag-uusapan natin mamaya. Napakahusay ho nitong si Senator Robin Padilla dito. Ano lang naman dyan, kay Kiko Pangilinan, igo lang ho yan eh. Di ba? Porket siya ang ika nga promotor na ngayon. Di ba? Kirinitisize si Tatay Digong yan. Kaya ginagamit ng mga tulak, ginagamit ng mga sindikato itong itong mga kabataan dahil dyan sa batas na yan nitong si Kiko Pangilinan. Ngayon gusto huyang amendahin itong si Senator Robin Padilla na dapat mapanagot na pagka yung bata gumawa ng kamalian, lalo na kung may mali siya, dapat makulong. Pero kung wala naman mali siya, kumuha lang siya ng isang pagkain sa convenience store dahil nagugutom siya, wala akong problema dyan kasi nagutom yung mga bata Ang hirap ng buhay ngayon, mali pa rin, mali yun. Pero yung mga bata, pagka kumakalaman sikmura niyan, di ba? Pero pagka yung ginagawa niyang krimen, talagang matindi-tindi na at meron ng mali siya, dapat na ho siyang managot. Kagaya nung pananagutan noong mga mga matatandang kriminal, no? Ito, mamaya mas maiintindihan natin yan. Pero bago ang lahat ng yan, mga kababayan, gusto muna natin mega love shoutout yung ating mga kasama dito sa PH Update na napakatindi kong sumuporta. Natambakan na ho tayo, mga kababayan. 5 days ago na yan. Dito kayo, Ma'am Raimi. Ma'am Raimi, mega love shoutout. Maraming salamat sa pag-support sa PH Update. Maraming salamat po sa pagsuporta. Mega love shoutout din ho dito kay Tulunggero. Tulunggero, maraming salamat dito sa $15. Maraming salamat. Tulunggero, maraming salamat. Mega love shoutout. Maraming salamat din ho dito kay Lady Warrior 101. Mega love shoutout. Lady Warrior 101. Ayun pa lang natin na Be safe everyone watching from the USA. Ingat po kayo dyan sa Estados Unidos, Ma'am Lady Warrior Mega love shoutout din ho dito kay Jovert Aquino. Jovert Aquino, mega love shoutout, sir. Maraming salamat po sa pag-support sa PH Update. Mega love shoutout din ho dito kay PH Dadbon. PH Dadbon, mega love shoutout. Maraming salamat po sa pag-support sa PH Update. Mega love shoutout din ho dito kay dalawang beses to. Itong si Sir PH Dabbon. Maraming salamat to. Palakpakan natin. Mega love shoutout din ho dito kay Sir Herbiscal. Sir, maraming salamat Mega love shoutout. Maraming salamat din ho dito kay Sir Raymond Federico Picar. Dalawang beses yan. Sir Raymond Federico Picar, maraming salamat ho. At dito kay Ma'am Raspberry. Mega love shoutout, Ma'am Raspberry. Ingat kayo, Ma'am Raspberry Maraming salamat ho sa pag-support sa PH Update. Ayun na nga, mga kababayan, kung bago lang ho kayo sa PH Update, sa like at sa subscribe, masaya na ho tayo dyan sa mga gusto sumali sa ating community. Scan nyo na ho yung QR code na yan para kayo hong pinakaunang makakita sa ating mga reaction video. Kaya ho natin pinakita yung mga nagpakulay, hindi ho para ma-encourage kayo o para magpakulay kayo dyan sa baba. Kumbaga, inaano lang natin pasasalamat lang ho doon sa mga nag-extra effort. Pindot-pindot pa kasi yan Lalagay mo yung ganyan, di ba? Bago kayo makapagpakulay. Pero, hindi na ho kailangan. Maraming salamat ho kung mag-subscribe kayo. Yun na ho yun, mga kababayan. No? Isang subscribe lang, masaya na ho tayo dyan. No? Hindi naman ho require magpakulay. Sa mga gusto, wala ho tayong problema. Pero hindi ho yan require. Di ho natin pinapakita yan para ma-encourage kayo. Isang like at isang subscribe, masaya na ho tayo dyan. Rekta ho tayo dito kay na Sir Tio Moreno. Tapos, teka lang, ito muna pang-high blood kay Bonjing. Dito muna tayo, pataasin muna natin yung high blood ni Bonjing. Ito, mga kababayan, Spoke, Supreme Court takes no action on House appeal against impeachment ruling. Inisan tabi ho,
pinagkibit balikat o di naman ho kaya ilinagay sa gilid ang motion for reconsideration. Sabi siguro ng Korte Suprema, mag-move on na kayo. Martin Romualdez, inisan tabi, hindi pinansin. Ang angas mo kasi, meron ka pang nalalaman na kayong mga Supreme Court Justices, impeachable din kayo. Yan tuloy na pala mo. Saan ka pa pupunta ngayon? Yan ang sinasabi ho natin. Ang mga tao dyan sa House of Representatives kasi ang problema dyan sa mga inuunang angas Diba? Inuuna ho nila yabang. Si Gonzales, si Suarez, si Saldico, yang si Luistro, yang si... ang pangalan nung isa wala na siya ngayon dyan Yan si Kimbo, anak ng toko, biglang nanahimik. Ika nga, yung pinaghirapan niya sa napakatagal na panahon, ngayon ini-enjoy na niya. Yes! Walang niya ka, Kimbo, talagang solved ka na, Naging vice chairperson ka lang ng APRO, talagang naging vice chairman ka ng appropriation noong pang panahon na ika nga binalangkas ang pinaka-corrupt budget ng sambayan ng Pilipino. Pambihira pagka nga naman tinamaan ka ng magaling. Diba? Tapos na termino mo, tapos dumaan pa sa palad mo yung pinaka-corrupt na budget. Etong 2025, may pananagutan ka pa rin. Stella Kimbo, di pa tapos. Anak ng tokwa. Hanggat hindi umaabot yung 2028, wag muna kayong pakasigurado na ika nga off the hook na kayo sa mga kapalpakan dito sa 2025 budget. Zaldico, Martin Romualdez, para dito kay pangalan to, Stella Kimbo, relax lang. Aabot tayo dyan. Heto mga kababayan, rekta na ho tayo dito kay na Tio Moreno. Tapos kaya na Senator Ron Padilla tayo. Okay? Tapos minamak lang ng baklang baklang panot, ganyan. Boom! Panot! Boom, boom, panot, boom! So, ganyan, minamak lang. And it's completely okay para sa kanila. Pero pagdating ng mga Duterte supporters mocking the 79-year-old mom of Vice Ganda, hindi na okay. Di ba unfair? Unfair. And if ayaw ninyo kay PRRD because of your ego or na-touch yung ego ninyo, you have to respect the fact that he was a president of the Philippines who saved many lives during the pandemic era. No, wala silang pakialam if you're the president or former president. What they care about is their, interest. Diba? Ganyan. Tapos kung nakikita ninyo, dinidefend ni Claire Castro si Vice Ganda. So, ibig sabihin, scripted yun lahat. Oo, bayad nga. I feel like scripted yun lahat. Ano yun napahiya kasi sila na drinap ni Cheese Escudero yung impeachment. So now, naghanap sila ng diversion. Alam nyo ba, di ba, during the kasagsagan ng bagyo, yung yung flooding sa NCR, sa Metro Manila, napahiya kasi yung administration kasi nga hinahanap ng mga tao yung flood control projects and wala silang maipakita. And then in terms of public government aid and service during that time, ang nakikita nila is ang Office of the Vice President. Minimum ko ngayon. Ang nakikita nila is yung Office of the Vice President. Hindi masyadong nakikita yung mga taga-admin. Kaya ang nangyayari, kasi nga visible ang Office of the Vice President. Ito si Lisa Marcos, gumawa siya ng timba, parang may branding siya na nakalagay sa timba yung mga tulong. And sino yung dinala niya na sa pagbibigay niya ng timba na na ayuda niya, yung aid niya, typhoon aid, yung flood aid niya. Yes. Number 1, PNP Chief Torre. Number 2, PCSO General Manager Mel Robles. Oh my God. Grabe. Sinamahan talaga ni Torre si Lisa Marcos instead of dealing with the crimes all over the country. Kasi PNP chief nandun siya, sunod-sunuran kay Lisa Marcos na nambigay ng timba, timba aid, timbayuda. timbayuda niya. So, di ba, nakakainis yun. And then, aside from that, to divert the attention of the people para hindi makita yung kapalpakan ng gobyernong ito, made a big deal yung sa boxing.
Di ba? Oo, PR. diversion. Diversion. PR kung PR ang galawan nila eh. Dapat ganito para ang pag-usapan si Tory, di ba? Naging kengkoy si ano. Kasi kung normal ka na public servant, why would you even focus on that matter? When in fact, yung mga budget na pinag-rent nila doon sa malaking lugar, pagpapakain ito, pagpalagan, the money spent there could have been used to the victims of the flood. Correct. Tapos, if you are the PNP chief, dapat nandun ka. Chain of command yan eh. Dapat nandun ka sa ano. Thank Sandali you. lang ha. Appreciate mo muna siya, Pao, si Ninita Tana. Ninita Thank you Tana. for the 500 stars. Oh my gosh, thank you so much for the 500 stars. Tapos, hindi, ito yung sinasabi namin. Ang sa PNP kasi, they are following a chain of command. Yes. Di ba? So, dapat kung ikaw yung ano, ikaw yung PNP chief, dapat nasa taas ka lang. You are monitoring everything. Correct. And yung pag-monitor mo, hindi lang nakafocus dapat sa Metro Manila or kung saan yung flooding. You are monitoring every province, every barangay in the country. Kasi yan yung role mo as PNP chief. Yes. Pero anong ginawa ni Tory at that time? Sunod-sunod kay Lisa Marcos na namimigay ng timba. Putang ina. Nakita ko yun. Nakita mo yun? Correct. Ano ba? Sino bang Totoo ho yun. Tapos nakatatlong timbaya ang si Kokak. Tapos umalis na siya. Hinahabol siya nung taga-Tribune ata yun. Bakit po kayo nandito? Tinanong siya. Hindi makasagot. Galit na galit. Nanlilisik yung mata nitong si ano. pinoprotektahan niya ang taong bayan? Buti lang maganda yung ngipin ko. Thank you sa nag-send. Ano na? Thank you, Dr. Roy. Ito ka dito, Mario. Ay, hindi Sa'yo yan. Sa akin pala yan. No, 'di ba? So dapat ang inaatupag ni Tory ay yung entire nation. Hindi niya inaatupag yung first lady kasi in the first place wala namang ginagawa talaga ang first Oh my lady. gosh, thank you Debbie for the 500 stars. Oo nga, grabe. Appreciate Thank you it. guys. Salamat Thank sa pag-send you. po ng stars. At saka, alam mo yung parang, I think these people forgot that this is public service. Correct. Nawala na yung meaning ng essence ng pagiging public servant. Parang eto na is harap-harapan na talagang lokohan. Yes, yes. That's correct. That's correct. Tapos isa pa ha, ang sinasabi nga namin kanina, of all the people na magde-defend kay Vice Ganda, yung spokesperson talaga ng Office of the President, yung sa PCO, yung si Claire Castro. Gosh. So, we need to na-confirm say- lang na ba yan? Confirm. So, why are we saying this? It's because nga, ginawa nila yung diversion nila during sa flood, massive flooding sa Luzon, yung sa boxing ni Tory, para sa yung pag-usapan. Ngayon, ginawa na naman nila kay Vice Ganda, para siya ang pag-usapan kasi nga napahiya sila sa impeachment. Oh wow, thank you for the 500 stars, Wow. Ana Cristina Colombano Doloso. Salamat po sa inyo. So, yun yung sinasabi namin ngayon. Now, why are we connecting this to Romualdez? The mastermind of all. Maybe. We cannot confirm that yet Cannot because confirm. kailangan daw ng mga verified affidavit, 'di ba? Yan yung sinabi ng Quadcom before. So hindi natin mako-confirm 'yon. Yep. Ang bakit nako-connect ito kay Romualdez? It is because lahat ng diversion na ginagawa nila ngayon ay ang ugat nito ay si Romualdez. 'Di ba? Dahil kung ayaw ni Romualdez na i-impeach si VP Sara, ang taong tumulong para makilala ang Tingog Party List in 2019, Yes. hindi sana mananalo si Romualdez. That is right. So bakit niya pinapa-impeach si VP Sara? And kung balikan ninyo yung mga pangyayari in 2023, before the impeachment was started by the House of Representatives, Right. may meeting May meeting ang Makabayan Bloc and si Romualdez. And days after that, yun na, they will impeach VP Sara. So, sino yung may kompas? Di ba? Yung Romualdez. Romualdez. Bakit Romualdez? Bakit Because Romualdez? ang ginagamit naman talaga to do all these PR demolition job ay pera ng taong bayan. Which is pretty obvious. Di ba? Pretty obvious, no? You know what I like, no? Off topic lang, no? You know what I really like about social media? Ito yung platform na na-educate talaga ang millions of Filipinos all over about what's really happening in our country. Nasa sa kanila naman if they would believe or not. But Correct. these are some facts or theories that we are shedding or sharing to the entire platform.
So, ganda yung ganito, no? Na we can talk about it. And maganda din, Tino, na people are already thinking. No? Yes, yes. And ako pa, confident talaga ako na yung mga followers ko and mga readers ko, they are rational people. Yes. Sila yung mga tao na hindi nagpapadala ng nagpapadala ng mga chismis, mga intriga. Hindi nagpapabayad. They research. And you know what? I'm really, really open to criticisms. And kung nakikita mo naman, open talaga yung comment section ko. Kahit ang followers ko, they call me out sometimes. Yes. If they don't agree with the things I'm writing on social media, nagko-call out sila sa akin, nagko-comment sila, and wala. That's their, everyone is entitled to their own opinion. That is Ganyan. right. So, pinapababayaan ko lang sila, ha? I'm just letting them do it. Ang hirap, guys, ang hirap mag-translate, no? From Bisaya to Tagalog or kanang so, nagduha-duha. What's duha-duha ba? Nagdadalawang isip ka if you use English or Tagalog or ganyan. So, mahirap. So, you should understand, guys, kung what stutter? Nag-stutter kami. Nabubulol kami. So, technically, you feel that this Vice Ganda fiasco is part of their PR attempt. Oo, kasi yes, diversion kasi bakit mo i-risk ang pangalan mo na ma-hate ka ng millions of Filipinos because of a dirty, stupid joke? Correct. So meaning, matalino yan si Visceral eh. Magpanot ba yan kung hindi yan matalino? Matalino ako pero look at this. Pero, di ba? I mean, like, she's really smart. And it's really smart. It's really smart. It's really smart. Or here, it's really smart. Or whatever. Kasi kung nakita mo yung script, at yun yung gagawin mo, for sure, okay ba to? Di ba? Magtatanong ka, is this even okay? Right. Makaka-offend ako nito, okay lang. So, meaning malaki ang bayad sa kanya. For sure. Grabe, no? I mean, that's pera of the taong bayan eh. Hindi yun nila pera. Tapos yun. May opinion, tanong na naman ako sa'yo, T. Nabasa ko kanina earlier sa Sunstar Davao that they were saying, thank you so much, Ruben, that they were saying na they are doing something for Vice Ganda here in Davao City. Can you tell us more about it? Yes. If you've watched the video I posted about VP Sara in one of her interviews in when she was in Magsaysay Park, sinabi niya doon na when it comes to Vice Ganda daw, especially with his jokes, yung mockery niya na ginawa kay Tatay Digong, ang bahala na lang daw is ang Davao City Council. Tama nga naman. Because ang LGU kasi, guys, lalo sa Mandanas ruling, yung local government, they are given the independence ba to do whatever they want for their local government unit, for their city, for their municipality, yun. So ang ginawa ngayon ng Davao City Council is, there is this resolution na parang leading to banning Vice Ganda here in Davao. And that is a very bold move from the people of Davao. Because nga, ang sinasabi ko noon pa, na Davao exists even wala si Vice Ganda. Okay? Debt-free ang Davao, walang utang ang Davao City kahit wala si Vice Ganda. So, Vice Ganda really sa Davao, sa amin mga Davaoenos, he is a nobody. Ano siya? Putik lang siya para sa amin. Na kailangan, okay lang namin siyang tapat-tapakan kasi in the first place, he has not contributed something for the development and improvement and progress of Davao City. So wala siyang ambag dito. So dapat na talaga i-ban siya. Magkwento pala ko sa'yo, T. Napanood ko ang concert niya dito sa Davao City way back. And part sa sinabi niya, dito pa yun sa the venue compound. Sa mga millennials sa katulad namin, naabutan niyo yung venue compound. Gen Z. Just kidding, I'm just kidding. Gen Z, 8 years old. Oh, correct. 25. Oh. So, dito siya, nag-concert si Vice Ganda. Nandoon si Vice President. Nanood din siya during that time na may concert yung Kabayo. So, Kabayot. So, yung Kabayot, syempre, at the peak pa ng kanyang career, lahat kami nanonood. Excited, syempre, di ba? Para ABS-CBN tayo lahat noon before, di ba? Si Kabayot, nag-concert dito sa venue compound. At sinabi pa niya doon,
gusto ko po magpasalamat sa mga Davaoeños, lalo-lalo na sa mga Duterte, dahil ang bait nila sa akin. Sinabi niya yun, ha? Naku. Ang bait niya sa amin, the Duterte family, especially kay Sara, kay PRRD, at many times yan sinabi, even the guesting ng GGV, ni PRRD, pati yung many videos. At nagtataka ko, ano nangyari kay Kabayot? Ang tawag dyan, Pao, is ass liquor. Ano ba yan? Ayun na nga mga kababayan, rekta na ho tayo dyan sa nangyayaring talakayan ngayon sa Senado. Mamaya na ho natin ituloy itong kina Sir Tio Moreno, no? Mamaya na ho yan. Focus ho muna tayo dito sa nangyayaring diskusyon sa pagitan ni Senator Robin at nitong si, ang pangal to, nitong si Kiko Pichay. Constitutional Amendments Revision, sir. At maraming salamat din sa dating chairman ng Constitutional Amendments Committee. Magandang araw sa kanila lahat. Kung maaari po bang magtanong ng ilang mga katanungan sa ating nagbigay ng kanyang privilege? Opo. Unang-una, nagpapasalamat tayo na ito'y naisiwalat ng ating kasamahan sa Senado, yung usapin ng Juvenile Justice Welfare Law of 2006 and amended noong 2013. Una sa lahat, tayo ay nakikiisa sa kanya sa usapin ng pangangailangan ng hustisya, lalo na sa mga naging biktima ng mga krimen o kaya mga kilos ng mga kabataang nasasangkot o minor de edad na nasasangkot sa criminal activities. Tama lang na dapat ang mga nagkasala ay nananagot. At marahil ay maraming kinakailangan ding liwanagin o linawin sa usapin nung ano nga ba ang tunay na mga probisyon o tunay na mga posibleng mga pag-implementa ng batas at ikumpara ito dun sa mga hindi tama o kaya disinformation. Unang-una sa lahat, hindi po tama at hindi ito naaayon sa batas na walang pananagutan ang kabataan na nagkakasala. Number one. Number two, bakit pagka kinulong ng pulis, yung pulis pa makakasuhan? Saan ho kayo nakakita na nakulong na bata? Sige nga. Itong ano na to, uban na to. hindi rin tama na ang nagkasala sa batas na menor de edad ay dapat pakawalan. Number 3, hindi rin tama na kapag ikaw ay below 15 at up to 9 years old at ikaw ay nagkasala ay dapat kang pakawalan. Maliwanag, noong 2006 na ipasa yung batas, nakita ang ilang mga naging problema sa implementasyon ng batas. Kaya noong 2013, ito ay inamendahan under the chairmanship then of now Senate President Chis Escudero. He was the chairperson of the Senate Committee on Justice. Ngayon, siguro isang tanong. Ang unang tanong, maaari bang masabi na oo, may kakulangan ng batas, ngunit mas marami ang kakulangan sa implementasyon kaysa sa batas mismo? Una po, linawin ko po sa ating kaibigan, Senator Kiko Pangilinan, wala po akong sinabi na kulang ang batas. Ang sabi ko po ay napakaganda ng batas na ito. Hindi lang po siya napapanahon ngayon. Sa pangalawang tanong po, totoo po yan, sa maiksing panahon ko po dito sa Senado, napakadami pong magagandang batas. Sobrang gagandang batas, hindi po talaga na-implement. Hindi lang po sa usapin na ito. Usapin lang ng agrikultura, number 1 na yun.
public information, number 2 na yun. Pero ito pong tanong niyo po, totoo po yan. Implementasyon ang kulang. Pero alam niyo naman po sa buhay ng... Ito lang po, opinion ko lang po ito, no? Dahil ako po ay hindi ko naman po itinatago na tayo po'y galing dyan sa ganyang klaseng buhay. Yung mga ganito po kasi, alam niyo, minsan iisipin natin ang mga kriminal bobo, kriminal tanga, kriminal lang isip. Gusto ko pong sabihin sa inyo, nagkakamali po tayo. Yan ho ang mga pinaka may brilliant mind, ano? Kung gusto nilang gumawa ng krimen at gusto nilang gamitin po talaga yung mga bata, talaga pong magagamit po nila. Kaya ulitin ko po, Senator Kiko, wala po akong nakitang hindi maganda sa batas po ninyo. Ako po'y naniniwala dito sa batas po ninyo. Kaya lang po, kailangan po natin mag-adjust po sa panahon po ngayon. Maraming salamat sa paliwanag at sa kasagutan. Kanina nabanggit nung in-interview na kabataan na kaya nila ginawa yung batas, yung kriminalidad. Kaya sila gumawa ng krimen ay dahil hindi sila mapaparusahan. Tama yun, hindi ba? Tama yung kanilang, yung bitiw na salita. Tama ba yun sa ilalim ng batas na pag sila ay gumawa ng kriminalidad o krimen ay hindi sila mapaparusahan? Sa usapin po ng, kasi ganito po yan, no? Napakaganda po nung inyo pong katanungan. Ang bata kasi, kahit siya, lalhatin ko na po, ano? Kasi ganito yan pagka sinabi mong pananagutan, ang kaduktong po nun, dapat may parusa. Kasi kung pananagutan, oo, may pananagutan, sinabihan siya, ginawa mo yan, kaya ganito muna ang mangyayari sa'yo, dadaling ka muna dito sa Bahay Pag-asa, dadaan ka dito sa matinding intensive na masasabi nating psychological and moral and lahat na po, no? Sabihin natin. Alam niyo po, Senator Kiko, sa 3 years and a half ko po sa Bilibid, hindi ko naman po nila lahat, ano? Pero wala na pong pinakamagagaling na artista kundi kriminal. Kapag kaharap niyo po yan, lahat ng drama, lahat na po, sabihin niyo po, lahat ng kalungkutan, lahat ng pinagdadaanan niya, sasabihin sa inyo. Pero pag talikod po ng naging interview dyan, o halimbawa ng empleyado, yung sabihin gwardiya, o ng probation officer, pag talikod po nun, pagbalik niyo sa selda, bubuksan yung wallet niya, papakita sa iyo yung dyaryo, itong pinatay ko, pare. Ganyan po ang criminal mind. Hindi ko naman po hinilalahat. Pero pagka sinabi po natin kasi yung pananagutan, dapat nagbabayad ka ng kasalanan. Hindi lang binasa sa iyo. Hindi yung parang gumawa ka ng isang karumal-dumal na krimen, ito po'y nakita ko po ito dahil ako po ay kagyat na pumunta sa Camarines Norte nung ni-rape nila yung batang ano po ito Senator Kiko magkakaibigan po ito. Yung babae ni-rape nila, binidyo nila, lahat, pinatay, lahat po, binidyo, hanggang naagnas yung bata, binidyo. Pagdating po, kasama po ako doon, nung dinala po doon sa Bahay Pag-asa, ang sabi ng bata, hahantingin ko kayo, sabi doon sa mga, papatayin ko kayo, sabi doon sa mga pulis. Ilang taon yung batang yun? 13 po. At ilang taon yung grupo sila, hindi ba? Grupo po. 13, 15, yung isa po 16. Yung bata pong ni-rape nila, 13 din. Yes. Okay. Kaya ako tinatanong yun dahil yung bitiw na salita ng bata dito sa video na sinasabing ginawa namin ng krimen dahil alam namin hindi kami mapaparusahan ay maling impormasyon. Hindi tama na hindi sila mapaparusahan. At yung mga edad 16... Ang tanong nga, napaparusahan ba? Ang tanong ba, napaparusahan sila? Yung Bahay Pag-asa ba, parusa yon? Yung rehabilitation ba dyan sa Bahay Pag-asa na sinasabi mo, parusa ba yon? Brad, yan ang problema sa'yo Nanantoko ako. Pero kung presidente lang si Tatay Digong, di mananalo tong unggoy na to sa totoo lang. Oo, menor de edad. Pero maliwanag sa batas
na maaari silang litisin bilang mga nasa hustong gulang na kapag napatunayan na meron silang discernment. At ang katunayan yan, yung magwad killings, dahil sila'y menor de edad nung naganap, pero sila'y 16 at 17, sila ay nilitis bilang mga Mamaya ho, intayin nyo itong si Senator Rodante Marcoleta. Sasalansanin niya. sa hustong gulang at sila'y nakakulong ngayon. In other words, hindi tama yung sinasabi na dahil menor de edad, hindi pwedeng parusahan. Dahil yung dalawang involved sa magwad killings, pinarusahan. Nakakulong ngayon. Yun ang puntong isa. Ayaw nating mangyari ang mga ito. Dapat lang mabigyan ng hustisya ang mga biktima ng karumal-dumal na krimen na galing sa menor de edad. Subalit hindi tama pag sinabing kapag menor de edad dapat pakawalan, number one, dahil pag pinakawalan yan, labag sa batas yan, at dapat parusahan yung mga nagpapakawala ng mga menor de edad na nagkasala. Yan ang batas. Iba ang batas, iba naman ang implementasyon. Yung nagsasabi namang pinakikita yung birth certificate, may pananagutan din ang mga magulang sa ilalim ng batas. At yung mga nagsasabing ginagamit Brad, wag mo na ipilit. Amyendahan na yan. Nakananto ka. Ano yan? 1987 Constitution? Ano yan? Parang yung sinasabi nila Bayani si Ninoy, ganon? Hindi pwedeng galawin. Pagka hindi na gumagana, wag na natin ipilit. ng mga bata, may pananagutan din sa nasabing batas. In fact, ang parusa dun sa mga gumagamit ay yung maximum na maaaring maging parusa dun sa krimen na isinagawa ng mga bata at ginamit ng mga sindikato. Ito'y madaling sabihin, parusahan yung bata, ginagamit ng mga sindikato. Bakit hindi habulin yung mga sindikato? Kasi mas madaling parusahan yung bata. Hindi. Mahirap parusahan. Hindi ganon yun. Hindi madaling parusahan ng bata, hahabulin ng mga sindikato. Kaso ang problema, kaya lumalakas ang mga sindikato kasi ginagamit nila yung mga bata. Hindi lalakas yung mga sindikato na yan kung wala silang nakakasangkapan na bata na hindi basta-basta pwedeng ikulong. Ganon yun. Ikaw talaga, Kiko Matching, kung ano nung pinagsasabi mo dyan eh. Di ba? Kaya walang nabibilib sa mga ano yan eh, mga banat mo eh. Parusahan yung mga sindikato dahil yun makapangyarihan. Yung bata, vulnerable. Ginamit na ng mga sindikato, exploited na, biktima na dahil ginagamit at kinakasangkapan at Anak ng tawa, kung ganito lahat ng utak ng senador natin sa Pilipinas, wala akong mangyayari dito sa bansa na to. Walang mangyayari sa mga susunod na henerasyon. Di ba? Ang usapan dito, Brad, totoo naman sinasabi mo. Pero kung yung mga sindikato na to, mawawalan na ng option, hindi na nila pwedeng gamitin itong mga kasangkapanin itong mga bata na to, at mapipilitan yung mga magulang na bantayan ng kanilang mga anak at hindi nila basta-basta pwedeng, pag nagpunta yan dyan sa lugar na yan, dapat bantayan yan. Kasi baka gamitin yan ng sindikato kasi makukulong na yung anak natin na yan. Ngayon hindi. Pagka yung bata ginamit ng sindikato at kumikita, baka yung mismo magulang, sige bahala ka anak, di ka naman makukulong. Pag nahuli ka, lalabas ka naman. Yung reasoning, dilawan, pinklawan, yung utak makakaliwagan, yan agad yan. Anak na biktima ulit ng Estado dahil kailangan silang parusahan at ikulong. Kaya kinakailangan marahil ay balansehin natin. Sa usapin ng unang-una, yun nga ba talaga? Pagka bibira, kala mo talino, no? Pag bibira, kala mo talaga mayroong banat, eh, no? Pero pagka hinimay mo sinasabi, anak ng tokwa, puro basura sinasabi. Ang sinasabi ng batas. Allow me to read some of the provisions. Parents shall be liable for damages unless they prove to the satisfaction of the court that they were exercising reasonable supervision over the child. Ibig sabihin, may pananagutan ang mga bata, ang mga magulang. Meron ding maliwanag na usapin. Pananagutan ng mga gumagamit sa bata, Section 20C. Any person
who in the commission of a crime takes advantage of, or profits from the use of children, including any person who abuses his authority over the child, shall be, or instigate the commission of the crime, shall be imposed the penalty prescribed by law for the crime committed in its maximum period. So kung ginamit sa droga, maximum sentensya sa usapin ng illegal na droga ang ipapataw dun sa mga magulang o sa mga adults, sa mga sindikato na gumagamit sa mga bata. Again, ihiwalay natin yung implementasyon ng batas. Kung mayroong mga kakulungan, dapat managot sila. Pero iba naman ang batas mismo. Opo, katulad po ng sinabi ko kanina, wala po akong nakitang hindi maganda po sa batas po na ginawa po ninyo. Sa umpisa pa lang po Doon talaga si Senator Robin, malupit eh. po ng aking talumpati, ay yan na po kagad. Sinabi ko po ay napakaganda. Yun lamang po sa usapin, doon lamang po sa edad. At yun po talaga ang aming intensyon na bumaba po ito. Dahil sa nakita naman po natin, talagang yung mga nakakagawa po ng krimen ngayon ay nasa ganung edad na po. Huwag niyo pong isipin na ang aking amenda ay para guluhin o sirain ang honor ng Ang walang kwenta yung batas, diretsuhin mo na, Sen. Lumakas ang loob ng mga bata na gumawa ng krimen dahil dyan sa batas na yan, itong si Kiko Pangilinan. Hindi makukulong eh. batas po na yun. Hindi po. Ako po ay isang ayon dyan. Yung lamang pong provision na yun. Kailangan lang naman po talaga nating pag-aralan mabuti dahil sa ngayon po talaga aming ginagalang at mahal na Senador Kiko Pangilinan, iba po kasi ang pinanggagalingan natin. Kayo po ay magaling na abogado. Kayo po ay nasa, medyo ironic lang kasi kayo ang nasa posisyon ng akusado, ako naman ang nasa posisyon ng biktima. Pero iisa lang po yung ating mithiin, proteksyonan ng mga bata. Bata. Opo. Bata. Pero yung mga nakagawa po ng mga heinous crime, hindi ko po talaga matatanggap na tatawagin nating mga bata itong mga ito. Tama po yan. At kaya nga nakalagay din sa batas, kung sila ay kumilos at magkaroon ng discernment at kumilos. Brad, di nga gumagana yung batas, wala nga kwenta. Kahit ano pang dakdak mo dyan, yung mga bata gumagawa ng krimen sa kalsada, ano ba sinasabi mo? Na parang mga tulad ng mga nasa hustong gulang na from 18 to 15 dapat ditisin bilang mga nasa hustong gulang na. At yung 15 and below naman, pagka serious offenses, pwede silang mandatory confinement for a period not less than 1 year. Ibig sabihin, sila ay involuntarily confined for a period of not less than 1 year. So, hindi tama pag nagkasala ng rape, ng homicide, ang mga minor de edad na ang edad ay 15 and below, sinasabi ng batas, mandatory confinement of not less than 1 year. Pwedeng maging 2 years, pwedeng maging 3 years, depende sa magiging pasya ng hukom. Pero hindi tama na sabihin, pagka 15, 14, 13, 12, nag-rape, dapat pakawalan. Labag sa batas yun. Ba't nakawala? Ba't nakawala? Ba't nakawala ang tanong? Kung labag pala sa batas, yung mga nagpakawala, bakit hindi natin ikulong? Bakit hindi natin kasuhan? Kasi sinusunod lang nila yung batas. Ba't nakawala sila? Ngayon, nais ko rin ipaliwanag at ilagay sa records po natin. Narito si Senator Sherwin Gatchalian. Nung siya ay mayor, full implementation ng Juvenile Justice Welfare Law ang kanyang inimplementa. At naalala ko na 70%, if I remember right, nung mga
nabigyan ng pangalawang pagkakataon dahil nagkasala na diversion program ay nanumbalik sa normal na buhay at nagkaroon na ng maayos na pamumuhay. In other words, nais din natin malaman pagdating sa committee hearing, dito sa batas na ito, ilan ang mga nakinabang at nagkaroon ng pangalawang... Walang nakinabang, Brad. Walang nakinabang dyan sa wisit mo na batas na yan. Pero wisyo yung batas mo yan. Huwag pagkakataon at nagbago ng buhay. Dahil yun naman ang kabila ng sinasabing benepisyo at kahalagahan ng batas na ito. Dahil Kawawa mga Pilipino sa mga ganitong klaseng senador. Ayaw nyo ba yung mga kabataan natin magkaroon ng magkaroon ng kaisipan na hindi ako pwedeng gumawa ng krimen. Mabubulok ako sa bilangguan. Meron bang masama doon? Gumawa ka ng krimen. May mali siya yung paggawa mo ng krimen. Ngayon, kinulong ka, sasabihin mo dahil bata pa kako. Actually, before nito, meron ng diskusyon si Senator Raffy Tulfo at ito si Senator Robin. Isang lugar sa Pilipinas, paulit-ulit ng halay o pinakawalan. Nang halay ulit, pinakawalan. Nang halay ulit, pinakawalan. Dahil minor de edad ang bata. Ano gagawin natin dun sa West na nagpakawala? Bakit hindi nakakasuhan? Kasi pagka dinitain nila yung minor de edad, kagaya na sinasabi nitong unggoy na to, ang makukulong yung pulis na nanghuli dun sa bata. kung wala ang batas na ito, lahat ng mga nagkasala, diretso sa kulungan, kahit 9 years old, at isasama sa mga hardened criminals. Pero dahil sa batas na ito, hindi na hinahalo sa hardened criminals, sila ay inilagay sa isang diversion program. And Senator Win Gatchalian, in fact, I remember during the debates in his first term, was supportive of adding budgetary support for the full implementation of this law. Kaya we welcome this opportunity to debate this dahil dalawa ang punto rito. Merong mga biktima na dapat talagang tugunan at bigyan ng suporta dahil sila ay biktima ng mga nagkasalang minor de edad. In fact, on record, may pananagutan ang DSWD sa mga pamilya ng biktima. Nakalagay yan sa batas na kinakailangan bigyan ng assistance, counseling ng DSWD ang pamilya, kamag-anakan ng mga naging biktima ng karumal-dumal na krimen at iba pang mga kriminalidad na kilos ng mga minor de edad. And therefore, we welcome this opportunity na magkaroon talaga ng diskusyon, makita ang maganda sa batas, makita ang kakulangan sa implementasyon, at tingnan din natin itong usapin ng lowering of the age. Ako, ang punto ko, palagay ko, masyadong mababa ang 10 years old. Although even if you're 10 years old, again, uulitin ko, at ikaw ay nag-commit ng rape, minimum 1 year mandatory confinement. Pwedeng ma-extend dahil yan naman ang sinasabi ng batas. Ako po ay naliligayahan sapagkat kayo po ay bukas sa debate at pagdiskusyonan. Yan naman po yung lagi naman natin dito yan sa Senado. Tayo'y open sa kahit anong amendment, sa kahit anong gusto niyo pong gawin. Ang kailangan lang po natin talaga, katulad po nung sinabi ng aking talumpati kanina, kailangan po itong marinig, kailangan itong pag-usapan, kailangan ang mga biktima ay marinig din sa komite. Kung ito po ay pag-uusapan na sa komite ni Senator Alan Peter Cayetano, mas maganda din po na marinig din sila. Alam nyo, mahal na kaibigan, Senador Kiko Pangilinan, yung pagkakataon na ang kabataan po natin sa ngayon, kapag sila ay nakita nila kasi na tayo easy-easy lang, at alam naman natin na kayo po mismo ang nagsabi may problema sa implementasyon at napanood pa nila ngayon yan, nako,
lalo na naman lalakas po ang mga loob ng mga sindikatong bata. Ako po'y kanina habang nag-uusap po kami ng aking legis, sabi ko sa kanila kanina, alam niyo kung yung mga brilliant mind ng mga criminal minds na yan, kung ito ay kanilang i-exploit, talagang mag-aalaga ka talaga ng mga batang wala na sa kanilang pag-iisip. Ito lang pong pagpapababa natin ng edad, ito po ay kailangan meron din tayong ganung warning na sana po buksan din po natin ang isip natin sa usapin ng kailangan na. Hindi po, wala akong kailanman nasasabihin sa inyong ako'y kontra sa mga bata o hindi. Doon lang ako sa karumal-dumal, doon lang ako sa hinus. Doon lang ako sa hindi masikmura. Ako na to, ako na po ito, hindi ko masikmura. Si Robin na po ako, nakita ko na ang worst of the worst, sabihin nyo na. Pero ako hindi ko masikmura. Yun lang po ang punto ko. Wala ako ditong, kahit kailan wala ako ditong kinokontrang personal o wala. Ako kung ano lang ang nasa kalsada, kung ano lang ang nasa 8% ng ating mga taong bayan, kung ano ang nararanasan ng mga naghihikahos sa mga lugar na ang kahirapan po talaga, at ang mga kalukuhan, at ang mga nandyan na ho talaga, ito po inilalatag ko sa inyo. Ako na po yung boses niyan. Kahit po sa sinasabi natin, makukulong yan, madadala doon. Alam nyo, ang isa dapat natin pinag-uusapan kung magkakaroon tayo talaga ng youth detention center. Kasi ako po talaga, patawarin niyo po ako, itong mga gumagawa ng ganitong kasalanan, hindi po yan pwedeng hindi mahulungan. At sinasabi niyo po, nandyan sa batas niyo yan, naniniwala po ako na dapat silang mangulungan talaga. Ang problema, hindi po nangyayari. Hindi po talaga. At yan po ang nangyayari sa ground. Narinig niyo naman po ang real talk, hindi nangyayari. Kaya yung batas na yan itong si Kiko Matching, basura. Sinabi din ng ating kasama ni si Senator Raffy, talaga pong may problema sa implementasyon. Kaya sana po kapag tayo po'y nag-hearing, nag-usap-usap, wag po nating isipin na yung batas po ninyo ay hindi po, never ko po yung gagawin, sir. Never. Ako po, gusto ko po magtulungan po tayo para masaayos po natin kung ano ang future ng ating mga kabataan, kung saan ang direksyon po nila. Katulad po ninyo ako, sumasama po ako sa inyo. Yung lamang po, ang dala ko po sa inyo ay point of view ng ibang naratibo naman. Naratibo po yan ng isang taong nakulong. Nakita ko, mga mata ko, ako po mismo, nung binanggit na ni Senator Bato, kanina, yung patungkol sa mga akyat bahay. Hindi naman po ako naging akyat bahay, pero pag nabasa niyo po yung aking biography, nakita niyo po yan. Talagang nagamit po tayo. Talaga ng mga sindikato nung ako'y bata. Kaya alam ko po ang pasikot-sikot talaga ng mentalidad na to. Kaya sana po, sa usapin na yon, makinig din po kayo sa akin. Total. Yan. Malinaw naman po na tayo po ay binigyan ng pahintulot ng konstitusyon. Ang sabi, hindi naman lahat pwede kayo abogado dyan. May iba't iba kayong pwedeng magsasaka, pwedeng artista, pwedeng ex-convict, dahil naniniwala ang saligang batas na lahat po tayo ay may mako-contribute dito sa plenaryo na to, dito sa institusyon na to. At ito kasi problema diyan kay Kiko Matching, pagka mayroong ginawa yung mga pinglawan at dilawan na yan, nakatatak na yan sa bato. Wala yan, perfect yan. Hindi yan pwedeng baguhin kasi yan si Kiko Matching magaling magdilig ng pechay ni Sharon. Po ang aking pinaniniwalaan. Ito po siguro ang magiging contribution ko sa inyo. Ayan. Nasabihin po sa inyo kung ano talaga ang estado ng ating criminal minds. Kasi talaga po yan, wala na po tayong magagawa. Tanggapin na natin na nandito yan at paano natin naharapin. Sabi nga po, oo, pwedeng maging deterrent, pwedeng hindi. Ang kailangan lang po talaga ay malinawan natin na may parusa.
At sabi naman nyo, sa batas ninyo, malinaw ang parusa. Ang problema po, hindi yan ang nangyayari sa ground. Kaya kailangan po talaga nating revisahin. Kailangan po natin talagang pag-usapan. Kailangan po nating upuan. Kailangan natin itong pag-usapan ngayon na. Huwag nating i-delay. Hinihiling po natin, mag-hearing na. Pag-usapan na po ito dahil nangyayari na po natin. Dahil kami. Kailan lang yung rape doon sa Quezon City na pinatay yung bata na 8 years old. Ngayon may kinukwento si General Bato po, si Senator Bato na may pinatay lang na pinasok doon sa bahay. Scholar, sinaksak. So, sunod-sunod na po ito, sir. Yun lang po akin na sana ito pong sinabi po ninyo na tatanggapin niyo po lahat. Pag-usapan na po natin sa hearing at dito po sa entablado at magkasundo na po tayo para yung taong bayan po, alam niyo naman po, siguro naman naniniwala naman po ako na pwede tayong mag-meet sa gitna. Pag-usapan natin to. Wala naman pong hindi nakukuha sa pag-uusap. Ang kailangan lamang po tanggapin natin na may problema sa ngayon ang kabataan dahil sobra na pong bata ang mga nakakagawa ng heinous crimes. Yun lang po yun. Wala po akong gusto sa inyong diskusyonan. Opo. Kami nagpapasalamat na nabanggit ni Senator Wala nagpapasalamat, ikaw lang. Huwag mo kaming isama dyan. Padilla itong usapin nga ng nariyan sa batas na dapat may parusa angkop sa pagiging menor de edad. At meron naman talaga. Pwede talagang manatiling confined involuntarily, mandatory confinement for many years. 2-3 years pwede yan kung ikaw nagkasala bilang menor de edad. At nabanggit din niya, pero hindi ito ang nangyayari sa baba. So baka ang problema ay sa halip na amendahan yung batas, ipatupad ng tama yung batas. Pero ganun pa man, pakikinggan natin. Ang kulit mo, Brad. Kahit nga anong patupad doon sa batas, hindi nga pwedeng ikulong yung bata, makukulong yung mga pulis na manghuhuli sa kanila. Baka madisbar pa yung West na humatol sa kanila, di ba? Bawal nga sa batas. Ang magkabilang panig. Ako'y naniniwala na ang kakulangan talaga is the implementation of the law rather than amending the law. Dahil pagka na-implementa ng tama, within 24 hours ng report, dapat ang batang involved sa serious offenses ay idadala na para sa mandatory confinement. Mabilis ang hinihiling ng batas na kilos ng gobyerno. Pag hindi ginawa yan, hindi yan problema ng batas, problema ng implementasyon. Kaya tayo ay bukas makinig, tayo ay bukas dun sa mga minumungkahi, pero ang ating paniwala, ang ating obserbasyon ay mukhang may kakulangan hindi sa batas kung hindi sa implementasyon niya ito. Dahil uulitin ko. Brad, sa batas, huwag mo na ipilit. Yan ang problema sa inyo mga unggoy kayo eh. Ang kukulit nyo. Yung mga 12 to 15 na nag-serious offenses, hindi dapat pinapakawala. Yan. At mayroong parusang angkop sa edad nila. At maaari silang manatiling naka-confine involuntarily. Ibig sabihin, wala silang karapatang lumabas. Their liberties are limited by at least 1 year and it can be even more. And finally, siguro, kailangan lang ipaliwanag, hindi po tayo kumbaga, ang sinabi kasi ng ating butihing senador, na siya ay para doon sa mga biktima at ako naman ay para doon sa mga akusado. Hindi po. In fact, yung amendment natin sa batas na ito ay dapat bigyan ng assistance, suporta, counseling ng DSWD ang pamilya at kamag-anakan ng mga biktima. Mandato yan. At pag nagkulang ang DSWD dyan, sila ay mananagot. Hindi tayo... Ba't di mo panagutin ngayon? Ano kung hindi mo kinumusta yung mga kinwento na itong si Senator Rapi Tulfo? Tanongin mo kung binibigyan ng assistance ng DSWD. Talagang unggoy na tayo. Panig sa mga kriminal, hindi tayo panig o sa mga children in conflict with the law o yung mga inaakusahan. Hindi rin tayo panig basta-basta sa mga biktima. Panig tayo sa interes ng pagpapatupad ng tama ng batas. Dahil alam ko, pag tama ang pag-implementa sa batas, lahat makikinabang. Dahil nariyan naman ang mga probisyon para dun sa mga naging biktima at para dun sa mga
children in conflict with the law. Maraming salamat po. Opo, ako po'y natutuwa at nanggaling po sa ating mahal na senador na open po siya sa pagdiskusyonan to. At kanina lang po, nabanggit niyo po kanina, parang open na kayo mag-amenda, tapos doon lang po ako naguluhan. Pero sana po, pag-usapan na lang po natin. Maraming salamat po sa inyo. Thank you, Senator Pangilinan. Mr. President, next to interpolate is Senator Rodante Marcoleta. I move that he be recognized. Senator Marcoleta is recognized. Thank you, Mr. President. Senator Robin, okay pa ba? Opo. Kasi parang- isa pong katuwaan sa akin nang kayo po ay magtanong. Opo. Iniisip ko kasi baka masakit na yung paa mo. Hindi po. Iniintindi ko rin yun, baka kasi bata ka pa eh. Nag-i-enjoy po ako. Salamat po, Mr. President. Mr. President, Your Honor, alam po ba ninyo na yung batas na tinatawag nating RA 10630, ito po yung nag-amyenda sa RA 9344 Opo. na kung saan ay yung pong criminal o minimum criminal responsibility po ay inilagay sa 15 years old. Alam din po ba ninyo na ang naging basihan kung bakit ito po ay nailagay nga sa 15 years old, ito po ay hinugot sa mga magkakaibang pamantayan mismo ng United Nations. Sila-sila hindi nagkakaintindihan. Halimbawa po, yung UN Standard Minimum Rules for Administration of Justice o yung Beijing Rules, yun po walang specific age yun. Yun ang mga UN Guidelines for the Prevention of Juvenile Delinquents, yung Riyadh Guidelines. Hindi pare-pareho. Sa mga tweet yun pong 15 ay wala naman talagang basihan eh. Pwedeng 8, pwedeng 9, pwedeng 10. Ang pinag-uusapan po kasi dito in the final analysis, Mr. President, ay yung kapasidad ng isang bata na gumawa ng isang karumal-dumal na krimen. Kung kaya niya, kung meron siyang kapasidad na maintindihan niya ang pagkakaiba ng mali at saka yung tama. Yun ang ating pamantayan. Sa mga tweet, kung yung bata, kahit na 7 taon lang, ngunit kahit paano mo pagbalik-balik rin ang mapangyayari, alam niya ang consequence. Alam niya na darating siya sa ganito eh. Yung consequence ng kanyang magagawang krimen sa kanyang kapwa at sa lipunan, alam niya, kahit sa murang gulang pa lang. Pati yung ginamit niyang pamamaraan kung paano niya isasakatuparan yung krimen, isinasangkot din yun eh. Yung lawak nung consequence na kanyang nagawa, isinasang-alang-alang yun eh. Doon sa discretion na pinauunawa sa atin ng Korte Suprema sa pamagitan ng paggagawad niya ng guidelines. At ang pinakamahirap po, Mr. President, Your Honor, alam po ba ninyo, ang magpapatunay na yung bata na gumawa ng karumal-dumal na krimen, o yung tinatawag nating heinous crime, ang burden of proof yung Estado. Ikaw ang magpapatunay na mayroon siyang discretion. Kapag nagkamali ka ng paglalatag mo ng ebidensya, absuelto yung bata. So nakapataw po po, Mr. President, sa pananagutan ng Estado, kung ikaw ang prosecution, ikaw ang dapat sana patunayan ng bata, wala pa po akong discretion eh. Ang totoo niyan, hindi ko po kayang timbangin. Hindi ko po talaga alam na ganito po palang mangyayari. So, sasabihin ng korte ngayon, walang discretion ito. Ligtas na naman siya. Ngayon, tutulong po yung social worker. Doon, hindi natin alam kung anong pamantayan na gagamitin ng social worker. Hindi po natin sinasabi, Mr. President, Your Honor, na wala pong kakayanan ng social worker. Ngunit napakarami pong isasaalang-alang dun eh. Para talaga mapagtibay mo na walang kakayahan talaga yung batang yun. Na yung kanyang ginawa, wala pa siyang kamalayan eh. Pero hindi binding sa korte yun eh.
In the final analysis, Mr. President, Your Honor, ang magpapasa yung korte. O sige, palagay mo. May diskresyon, sabi ng korte. Pero sinasabi ng batas ngayon, na yun po yung ninanais niyong susugan, tama naman po kayo ron eh. Ang sinasabi po niya kasi ron eh, kailangan makilala natin kung anong mga consequences. Napakahirap nun eh. At pagkatapos, so sige, napagtibay na. Hindi po ako naniniwala yung batas sa ngayon ay sapat para dun sa consequence na nagawa ng bata. Napatunayan na, may discretion eh. O sinabi ng batas, so sige, mandatorily you will be confined at the Bahay Pag-asa. So tinandun eh. Pero yung pong Bahay Pag-asa, rehabilitative po yun eh. Hindi po yung punitive na kagaya po ng mga preso na binabanggit nyo kanina na kung saan naawa kayo sa mga batang gumawa no, kaya pinaghiwalay po ninyo sila eh. Nandun po ba yung pasilidad na talagang yung bata na nakagawa ng kasalanan na yan? Kompleto po ba yung pasilidad? Nandun po ba yung mga psychologists? Nandun po ba yung mga guidance counselor? Nandun po ba yung mga disciplinarian? O yung mga iba't iba pang sektor ng lipunan na merong interes para ma-rehabilitate yung bata na yun? Talaga bang nandun lahat yun? Sapagkat kung wala, yung bata, hindi rin may tutuwid yun. Kagaya nga po ni sinasabi kanina, Senator Tulfo, pabalik-balik yun eh. Recidivist na yun eh. Pero, baka 7 years old. Kamukha po ng example nyo kanina, 8 taon lang nakagawa na eh. 10 taon lang nakagawa. Ano pong ibig nating sabihin dito? Yung modern approach po kasi, Mr. President, Your Honor, hindi na po binibigyan ng taon eh. Ang importante, kailangan po makita natin na yung bata, irrespective of the age, meron na siyang discernment. Yun po yung batayan. Kailangan lang mapagtibay natin na yung bata sa maraming elemento, mapapagtibay natin. Meron siyang discernment. Ginawa niya, alam niya yung consequence, pati paraan ng paggamit niya at pa yung kahihinatnan niya at ang epekto sa lipunan, alam niya. Kahit 7 years old, dapat managot siya. Mr. President, kayo po ba'y naniniwala na dapat ganun ang approach natin, Mr. President, Your Honor? Opo. Yan po talaga ang buong-buo po nating paniwala. Katulad po ng nabanggit ko kanina sa amin pong patron. Alam niyo po, lagi ko pong sinasabi, bakit nawala na sa atin ang youth detention? Dati po kasi may boys town po tayo, kung naaalala niyo po, nung araw. Hindi ko alam bakit nawala yan. Advance na tayo noon eh, nandun na tayo eh. Kasi kung sasabihin niyo po sa akin na sapat ba para sa mga nakagawa ng heinous crime, yung dadalhin sa Bahay Pag-asa, doon po lang ako talaga nasaktan. Sapagkat nung ako po talaga ang saksi niyan sa Camarines Norte, nung dinala yung mga nang-rape at pumatay na nag-video pa doon sa kanilang ginawang rape at ginawa nilang autopsy, hindi po talaga ako makapaniwala. Iyan lang ang gagawin nyo? Diyan sa mga batang yan, ganyan lang i-interviewin nyo? Ni anytime pwedeng tumakas dito dahil wala namang kulungan? Ito yan lang. Ayan daw po talaga ang sinasabi ng batas. At sinabihan pa ako, hanggang dyan lang po kayo. Hindi nyo po pwedeng tanungin, ha? Ako na po yun. Senador na po ako nun. Hindi ko pwedeng tanungin. Hindi ko pwedeng kausapin. Hindi ko pwedeng, wala ho talaga. Hindi daw pwede. Kasi underage sila. So yun lang po ang aking hinanakit. Ang hinanakit ko po, totoo lang, mahal na patron, ay bakit naman dumating tayo sa puntong ito na kapag ang nakagawa ng karumal-dumal na krimen, tatratuhin pa ba natin itong bata? Ibig sabihin, hindi man tayo makaisip po ba ng paraan na tayo gumawa man lang ng youth detention center na
maramdaman man lang nung bata na siya po ay nangulungan, hindi nakasama kaming matatanda. Kasi ako po mismo, naniwala noon na hindi dapat kasama ang matanda. Yun nga lang, nung iniwan namin, nagpaluan, may patay. Ang sinasabi ko lang po, hindi pa rin mainam na itong mga batang to kasama pa rin ng mga matatandang bilanggo. Sana ang pag-usapan na natin ngayon, meron na tayong youth detention center na nandun po nakapaloob na yung sinasabi po nung na yung umiiral na batas na naando doon yung loob, yung rehabilitation. Dahil kung tatanungin din niyo po ako, nung ako po'y nangulungan, ako din po ang nagdala ng unang-unang therapeutic center sa loob ng Bilibid. Ibang usapin naman po yan dahil sa drugs naman po yan. Nabigyan pa po tayo ng award ng DDB dyan dahil tayo pong naggawa ng rehabilitation dyan sa loob at inabot po yan ni General Binarao. Ang ibig ko lang pong sabihin, naniniwala tayo sa rehabilitation. Pero bago tayo makarating sa rehabilitation, magbayad ka muna ng kasalanan mo. Hindi naman po pwedeng hindi ka magbayad ng kasalanan. Yun lamang po. Palakpakan muna natin itong si Senator Robin Padilla. Talaga namang balagbag to the max. Saludo kay Senator. Alam ko po, Mr. President, ang gusto po ninyong bigyan ng diin ay makilala sana ng bata sapagkat nakagawa nga siya noon at meron nga siyang discernment mong gawin niya yon. Ay sa sarili niya, mapanagutan niya yon. Opo. Baka sakaling kahit na sa murang edad niya, Mr. President, Your Honor, ay makapagsimula siyang maalala niya na ganun pala. Ganito pala ang magiging epekto para sa akin kung uulitin ko pa ang bagay na ito. Kasi ang nangyayari po sa ilalim ng batas, Mr. President, kaya mandatory po, dadalhin siya sa bahay Pag-asa. At pagkatapos ng isang taon po, mandatory rin gagawa po ng ulat yung social worker at doon ay pagtitibayin niya na maaaring okay na po ito, ayos na po ito, pwede na siyang ma-reintegrate sa ating lipunan. Doon lang po ba tayo nakabate doon sa report niya? Gaano po katotoo yung report niya? Kaya po tinatanong ko kanina, Mr. President, kumpleto po ba yung process? Nung siya'y makarating doon sa unang araw hanggang sa ika-100 o ika-1 year niya doon ay talagang lutong-lutong siya na lahat ng kanyang pinagdaanan ay contributory sa pagiging isang mabuting tao na niya. Makapagsimula siya, makabalik sa mainstream ng ating lipunan. Hindi pa po yun ang inyong tinutukoy, Mr. President? Yun po yung, alam niyo po kasi dapat bata pa lang, alam na niya accountability. Kung ano yung ginawa niya, dapat alam niya na. Hindi dapat, alam niyo, ito rin po sinasabi ko, hindi po sa ibang kaso. Sa ibang kaso naman po, doon po sa batas kasi pagka 6 years below, parang probation din naman po yun. Wala naman po akong kontra doon. Doon lang sa heinous crimes. Ulitin ko po. Doon lang talaga. Yung karumal-dumal. Isipin nyo, kwentuhan lang ang puhunan mo pala. Pag ako'y pumatay ng tao, ng rape, na bata, ang mangyayari sa'yo, ang puhunan mo lang pagdating mo sa bahay Pag-asa, kwentuhan lang. Wala kang gagawin, kundi makikipagkwentuhan ka lang doon sa lahat ng mga ibibigay sa'yo ng gobyerno, sa mga programa doon, pero hindi ka nagbabayad ng kasalanan mo. Importante po sa lahat, yung magbayad ka ng kasalanan mo, sa murang edad, maintindihan mo na kailangan mong magbayad ng kasalanan pag may utang ka. Yun lang naman ang kailangan na hindi mo pwedeng lagpasan yun. Kailangan magbayad ka. Ginawa mo yan eh. Pwede po bang malaman, Mr. President, nung kayo po ay unang nakalabag o nakagawa ng labag sa batas, anong taon po ba kayo? 10 taon po. Napakaswerte po ng intervention na ginawa ng ating bansa sa inyo sapagkat sa kabila ng maaga po ninyong pagkakalabag ng ating mga batas. Ngayon po ay kausap ko na kayo bilang isang senador ng ating bansa. Opo. Hindi ba tama na kagaya po ng inyong inaasam, lahat po ng ganun siguro kamurang edad ng mga kababayan natin o mas murang edad pa sa inyo ay kung tinapatan ng mga intervention ng mga reform at rehabilitation para sa isang bata, di sana lahat ng batang yun ay baka sakaling susunod sa yapak ninyo, Ginoong Senador. Tama po ba yun? Opo, tama din po. Tsaka
ma-share ko lang po, siguro po kung meron na po talagang sa panahon namin, kasi ang nangyayari po kasi noon... Ano po ba yung panahon ninyo? Talaga pong maloko po tayo, patron eh. Talagang... Panahon na rin po ni Senador Tulfo yung panahon ninyo. Ay, magkaedad lang naman po. Tulfo. Pero talaga pong... Meron naman po akong biography eh. Pag nabasa po nila yun, makikita po nila talagang na-involve po tayo sa murang edad. Kaya lang po, nakikita ko po yung sarili ko kasi dito. Kung nung murang edad, ako po ay nadisiplina na, baka hindi na po ako nakulong. Ang nangyari lang po kasi, dahil nung araw, dahil ako po ay anak ng gobernador, siyempre po, pag nakagawa ka ng kasalanan, para ka na rin may batas na, anak ni gobernador yan, huwag nyo nang pakialaman. Ganun po ang nangyayari. Kaya, habang ikaw ay nakalulusot, hanggang sa naging bata ka ng presidente nung araw, si Robin Padilla, bata yan ni Fidel Ramos, huwag niyong galawin. Hanggang naayan ka pa uli, dire-diretso ka pa, hanggang isang araw, tinamaan ka talaga ng ayan na, sintensya mo. Babayaran mo na yung kasalanan mo. Doon lamang po ako nagkaroon ng pagkakaintindi. Kasi galing ka sa pinakamataas, ikaw ang superstar, tapos ginawa kang lowest mammal, bilanggo ka, kung tawagin ka ng gwardiya, ka rito. Ma-realize mo, boss, ma-realize mo, patron, na teka, kailangan kong magbago. Kasi pag hindi ako nagbago, ayaw kong tumagal dito sa kulungan. Yun lang naman po kasi yung tamang paraan ng rehabilitasyon. Tama. Kasi kung babalikan ko po nung araw na nakalulusot ako, boss, maniwala po kayo sa akin, hanggang nakalulusot yan, patindi ng patindi. So, Mr. President, para hindi siya talaga makalusot, naiintindihan ko po ang mga amyenda na gusto po ninyong mangyari. Palakasin po natin yung sa discernment. Opo. Na kinakailangang malinaw na yung batang gagawa ng paglabag, lalong-lalo na yung mga karumal-dumal na mga krimen, ay magkaroon man lang po ng talagang listahan na kapag itong lahat ng mga bagay na ito ay present habang ginagawa mo o nagawa mo ang paglabag na ito, siguradong meron kang discernment. Opo. At hindi ka makaliligtas sa batas kahit ang gulang mo pa ay 8, maaaring 9 o 10. So, inconsequential po rito, Mr. President, kung gaano ka kamurang edad. Opo. Ang importanteng lilitaw ay meron kang discernment, lalong-lalo na napasangkapan ka sa mga sindikato. Ibig sabihin, nakauunawa ka eh. Nalaman mo na pwede ka makipagsabuatan. At dito makikita rin, ano bang katungkulan ng magulang? Doon po papasok ang discretion. Maraming salamat po, Mr. President. Maraming salamat po. Thank you, Senator. Ayun na nga mga kababayan, dito na natatapusin ang ating reaction video. Maraming salamat sa pag-support sa page update. Saludo kay Senator Robin at dito kay Senator Rodante Marcoleta. Mahal natin ng Pilipinas.